Magadul ako magpaubos, musimba ug magahalan. Tinguha ko ang paghimaya kanimo, ibayaw ang imong pangalan, kay ikaw ang tinubdan sa tinuod nga kinabuhi. Pagayok buwan ka hangtod sa kahangturan. O Jesus, O Jesus, ang gugma mong walay paglubad, mga dili gayud mausab. O Jesus, O Jesus, ikaw akong pasalamatan, ikaw akong pasidunggan. Magadul ako ug magpaubos, musimba ug magahalan. Paghimaya ka nimo, ibayaw ang imong pangalan, kay ikaw ang tinubdan sa tinuod nga kinabuhi. Pagayok buwan ka hangtod sa kahangturan. O Jesus, O Jesus, ang gugma mong walay paglubad, mga dili gayud mausab. O Jesus, O Jesus, ikaw akong pasalamatan, ikaw akong pasidunggan. O Jesus, O Jesus, ang gugma mong walay paglubad, gugma nga dili gayud mausab. O Jesus, O
pasidunggan magaduol ako ug magpaubos musimba ug magahala. Maayong gabi kanatong tanan mga kaigsuonan diha kang Kristo Jesus. Sa tanan to mga viewers karon, salamat sa inyong panahon nga gihatag karong kagabion nga kamo nakig-uban sa ato ang matigayon nga online Bible study at the same time prayer meeting. So sa matag usa karon nga nag-tune in uban kanato, palihog ko og comment kay para sad ma-acknowledge ta mo ug mapasalamatan ang matag usa nga nag-tune in karong kagabion. Okay, may gabi ni Brother Tuto din. Salamat Brad sa imong pag-tune in karong gabi sa ato ang online Bible study and prayer meeting. By the way, kung natin mga kaigsunan ron nga gustong ipalakip sa pag-ampo, pwede ra ninyo ma-comment, no? Kay para sa mabasa sa uban nato mga kaigsunan and then malakip na to sa pag-ampo karong kagabion. So may gabi again Brother Tuto din og uban sa imong pamilya og sa atong mga kaigsuonan karong kagabion nga nag-tune in, nag-share nining ato ang live streaming og nag-share sa mga group, no, group chat. Salamat sa inyong higayon nga inyong gihatag karong kagabion na kamo mihatag og panahon sa ato ang online Bible study. Okay, well nagpaabot ta sa ubang mga kaigsuonan ug sa uban nga mo sulod pa lang and then maminaw sa taog special number. It's so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh for grace to trust Him more. Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust His cleansing blood, and in simple faith to plunge me 'neath the healing cleansing flood. Jesus, how I trust Him, how I prove Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh for grace to trust Him more. I'm so glad I learned to trust Thee, precious Jesus, Savior, friend, and I know that Thou art with me, will be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh for grace to trust Him more. Oh for grace to trust Him more. Alright, salamat sa atong mga kids sa ilang special number. By the way, ato sa inyo welcome si Ate Pearly karong kagabion.
nag-uban ka nato sa ato ang online Bible study. Sa tanang nag-tune in ka nato karon, palihog ko og comment ninyo sa inyohang palihog og comment kay para ma-acknowledge sa tamo karong gabi kinsa to sa ato mga kaigsuonan nga nag-tune in karong gabi uban ka nato sa ato ang online Bible study. Sa tanang nag-share nining ato ang live streaming. Salamat kaayo og dako sa panahon nga inyong gigahin sa pagpaminaw karong kagabion o pag-share sa ato ang live streaming. Okay, moadto ta sa ato ang lesson tonight. Ang ato ang lesson ako ning titulan og We Are Witnesses. Kita mga saksi. Karon sa tong panahon, importante kayo nga masabtan nato kini kung unsay mga gipang saksihan sa mga apostles. Okay? Ang atong text atong gikuha diha sa Luke chapter 24. Ato ning kuhaon ang ticker sa ubos kay para makita ang verse. Luke chapter 24. Again, ang atong topic karon, we are witnesses. We are witnesses. Luke chapter 24, starting verse 44 down to verse number 48. Okay, akong basahon ingon dinhi sundi lang palihog ninyo sa ato ang screen. And he said unto them, These are the words which I speak unto you while I was yet with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses and in the prophets and in the Psalms concerning me. Verse number 45. Then opened he their understanding that they might understand the scriptures. Verse 46. And said unto them, Thus it is written, and thus it behoved Christ to suffer and to rise from the dead the third day. Verse number 47. And that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem. Verse number 48. And ye are witnesses of these things. Ye are witnesses of these things. Okay, sa atong pagpadayon, mag-ampo na kita. Amahan nga langit nun kami o Diyos, mapasalamaton kami mo na nilayon usab nga Miyerkules nga kami makatuon sa imong mga pulong online. Salamat ko sa mga kaigsuonan nga padayon nga nagsunod na ining maong buluhaton ning kahigayunan nga kami makakaton sa imong mga pulong. Bisan lagyo kami apan nahimo kining posible Ginoo tungod aning kahigayunan nga gihatag nimo sa matag usa kanamo. Ako nagpray karong kagabion nga nangay kami kaalam sabta na mong imong mga pulong. Bisan mo man sa mga kaigsuonan nga naakaron sila tagsa-tagsa ka panimalay, mga kaigsuonan nga nagbiyahe usab karon pauli sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay. Ikaw maghatag usab kanilang proteksyon o Dios. Salamat sa kahigayunan nimong gihatag kanamo karong kagabion sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. So again, ang atong topic karon, we are witnesses. Okay, may gabi isa di ni Pastor Alan. Good evening. Salamat sa imong pag-tune in, Pastor, sa ato ang online Bible study tonight. Okay, balik ta sa ato ang verse nga atong gibasa, no? Starting verse number 44 down to verse number 48. Atong Ginoo Kristo diha una siya mikayab dito sa langit. Iyang gisugo ang iyang mga tinun-an. Nga diin mahimo silang mga saksi. Niining mga butanga nga iyang gisgutan sa maong chapter, sa Luke chapter 24. Now, kung inyo ang subayon ang maong mga verses nga bag-o lang natong gibasa, makita nato diha ang mensahe, kung unsay mensahe nga ilahang pagasaksihan. Mahimong lig-on ang usa ka pagpamatuod, no, kung ang nagsaksi niini siya mismo nakakita gid siya. Siya mismo sa korte, no? Sa korte mahimong lig-on ang kaso kung ang imong mga ebidensya o ang mga saksi nga nagpamatuod niini nakakita gid mismo. So importante kayo nga kung ikaw usa ka saksi o ikaw usa ka witness,
kinahanglan mapamatud-an gid nimo nga tinuod gid na dili pwede nga musaksi ka nga dili ikaw mismo wala ka maka-witness ni anang mga butanga. So, based sa atong gibasa karon, according to the Lord Jesus Christ, kining maong mga pulong sa atong Ginoong Kristo, before siya mibalik o mikayab dito sa langit, aduna siya sugo ngadto siya mga tinun-an. Ang iyang sugo, una kini niya gisulti nga kamo mahimong mga saksi. According to verse 44, miingon siya ngadto kanila, mao kini ang mga pulong nga akong gisulti nga na kaninyo while I was yet with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses, and in the prophets and the Psalms concerning me. Now, if you look at verse 44, adunay mga butang nga gisgutan ng atong Ginoong Kristo diha na nahisulat diha sa balaod ni Moses, diha sa mga propeta o diha sa Salmo. Now, kung inyong tanawon sa verse number 44, in Luke chapter 24, adunay mga butang nga gi-mention ng atong Ginoong Kristo diha. First, mga butang nga nahisulat mahitungod kaniya diha sa balaod ni Moses, referring to the Torah, okay? And then, second, to the prophets. The prophets are the nabims, and then the Psalms are the ketubim. Mao ni siya'y lig-on kaayo nga pagpamatuod nga kining mga butanga nga naisulat mahitungod kang Kristo, mabasa gid mismo diha sa balaod ni Moses. Sa Torah, mabasa gid diha sa mga propeta. Mabasa gid diha sa mga salmo, mahitungod kaniya. Verse number 45, ingon diha sa verse 45, then open he their understanding that they might understand the scriptures. So giablihan sa atong Ginoo ang ilang salabutan aron sila makasabot sa mga kasulatan. Now in verse 46 again, those said, and he said unto them, thus it is written, and thus it behoved Christ to suffer and to rise from the dead the third day. So kining mao mensahe ang atong Ginoong Kristo ningon siya, kining mga butanga na hisulat na sa balaod ni Moses, mga propeta ug sa Salmo, mahitungod kaniya nga nahisulat nga si Kristo kinahanglan mag-antos ug mabanhaw gikan sa mga patay sa ikatulo ka adlaw. Verse 34, and that repentance ug ang ugang pahinulsol ug ang pasaylon sa mga sala iwali diha siya ngalan among all nations beginning at Jerusalem. So, ang sugo klaro kayo nga kining mga butanga iwali diha sa ngalan ni Kristo sugod sa Jerusalem. So, unsa may gisaksihan sa mga apostles according to verse number 44 down to verse number 47 na mingon man ang atong Ginoong Kristo nga nila sa verse 48, and ye are witnesses of these things. Now, kung balikan nato mga verses, ang atong Ginoong Kristo naghisgot siya about his suffering, about his resurrection in verse 46, about repentance and remission of sins should be preached in his name. So kining mga butanga mao ni gipasaksihan ni Ginoong Kristo ngadto sa mga disciples nga ila ning iwali nila mahitungod sa pag-antos sa atong Ginoo, mahitungod sa iyang kamatayon, mahitungod sa iyang pagabanhaw, mahitungod sa paghinulsol, ug mahitungod sa kapasayloan sa mga sala nga kini iwali diha sa ngalan sa tanang mga kanasuran sugod sa Jerusalem. So makita na to nga ang mga apostles, they are witnesses, sila mga saksi sila nga nakakita mismo sa atong Ginoong Kristo makapamatuod nga ang ilang gipang saksi tinuod yun kay kita na to nga sila gi first hand witness sa nahitabo sa pagkamatay ug pagkabanhaw sa atong Ginoong Kristo. Now, ngano ako nang gi-emphasize tonight tungod kay adunay mga magtutudlo karon kuno sa Bible nga gihimo nilang complicated ang pagtudlo sa Biblia. And you know what? Using 2 Peter chapter 3 verse 16, mao na ilang gisulti nga si Apostle Peter daw wala kasabot siya mahitungod sa gospel, mahitungod sa kamatayon sa atong Ginoong Kristo, mahitungod sa iyang pagabanhaw, kay lagi
kining maong mensahe gi-reveal lang ngadto kang Apostol Paul. Maunay ilang argumento using 2 Peter chapter 3 verse 16 kada nga verse. As also in all his epistles, speaking in them of these things, in which are some things hard to be understood. Now, if you look at the context in that verse, okay, he's referring to the epistles of the Apostle Paul in verse 15. An account that the long suffering of the Lord Jesus, of the Lord is salvation, even as our beloved Paul, also according to the wisdom given unto him, hath written unto you. And then in verse number 16 again, and also in all his epistles, speaking in them of these things, in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable rest, as they do also the other scriptures unto their own destruction. So using this verse 16, doon ay mga nagtudlo nga si Apostle Peter wa siya kasabot about the death and resurrection of Jesus Christ. Tungod kuno kay lisod kuno sabton ang ubang mga butang nga gisulat sa epistles ni Apostle Paul according to Apostle Peter in 2 Peter 3:16. Now, ang gipasabot ba ni Apostle Peter dinhi things hard to be understood referring to his death and his resurrection, about the death of Christ and his resurrection? No, dili na mo gipasabot ni Apostle Peter. Kay kung mao na yung gipasabot, buot ba day pasabot nga sa diyang gisugo sila sa atong Ginoong Kristo in Luke chapter 24 nga sila mahimong mga witnesses mahitungod ning mga butanga about his death, about his suffering, and about his resurrection, about repentance and remission of sins should be preached in his name. Buot ba pasabot, wa sila kasabot mahitungod ato. Kisugo sila sa Ginoo nga wa sila kasabot. Mao ganing sa Luke chapter 24 mabasa ninyo diha nga giablihan sa Ginoo ilang salabutan aron sila makasabot sa unsa ang nasulat sa kasulatan mahitungod kaniya nga siya mag-antos ug siya mabanhaw sa ikatulo ka adlaw ug ang paghinulsol ug kapasayloan sa mga sala iwali diha sa iyang ngalan. Sila ang mga disciples mahimo silang saksi ni ining mga butanga. So kaning gamit sa mga nagtudlo karon sa Bible using 2 Peter 3:16 nga wa kuno kasabot si Apostle Peter sa gospel using 2 Peter verse 16, wa man siya maingon diha nga wa siya kasabot. May siya in which are some things hard to be understood. Adunay ubang butang nga lisod sabton, wa siya maingon nga wa siya kasabot. Okay? Ni siya adunay mga butang nga lisod sabton. Ngadto sa mga unlearned ug unstable, ilahang murabag i-wrestling nila ang scripture, ang sulat ni Apostle Paul kay wa nila masabti. Now, unsa may things hard to be understood nga gipasabot ni Apostle Peter sa 2 Peter 3:16. Ang gipasabot niya nga things diha has nothing to do with the gospel or death and burial and resurrection of Jesus Christ. Wa na maghisgot mahitungod sa iyang kamatayon, paglubog, pagabanhaw. Okay? Ang things hard to be understood nga gipasabot ni Apostle Peter, he's referring to the Gentile nga mahimong part diha sa body of Christ, nga mahimong member sa body of Christ. Okay? Now, kung yung subayan ang Acts chapter 10, masabtan na ninyo ang atong gipasabot karon ug nganong mauna nga things hard to be understood nga gipasabot ni Apostle Peter and has nothing to do with the gospel of Christ. Wala na way connection na mahitungod sa iyang kamatayon, paglubong ug pagabanhaw. Okay? So ang pag-ingon nga si Apostle Peter wa kasabot mahitungod sa gospel, dako kay nang sayop tungod kay sa Luke chapter 24, giingnan sila sa Ginoo, kamo mahimong saksi nining mga butanga, lisod sa gayong mosaksi sila sa usa ka butang, usa ka panghitabo, usa ka sugo nga wa sila kasabot kung unsa ilang gisaksihan. Wa nay kalainan sa mga tao ron naa sa relihiyon ron nga nagpatawag sa ilang kaugalingong mga saksi kuno sila ni Jehova nga sila mismo wa gani kita ni Jehova. No?
mga saksi kuno sila. Ang gipasaksihan sa Bagong Testamento dili si Jehovah. Ang gipasaksihan sa New Testament ngadto sa mga disciples ang gospel about Christ's suffering, about His death, about His resurrection, about repentance and remissions of sins na iwali diha siya nga. Mauna ang gipasaksihan under the New Testament. Okay? Mauna wala masabti sa kadaghanan karon nga inato nagtudlo kuno og Bible nga naa kuno sila'y gipamatud-an o inato nagsaksi kuno sila ng mga butanga, pero unsa ba gyud ang angay isaksi na to? Unsa magi angay na tong pamatud-an? Unsa magi angay na to i-testify ngadto sa mga tao, ipamatuod ngadto sa mga tao? Now again, ang mga disciples first hand witness to sila. Sila gid mismo nakakita. Kita karon igo lang tang mituo sa unsay ilang gisuwat. Okay? Wa man ta kita. Wa man ta kita sa actual nga hitsura sa atong Ginoo. Wala man ta kita sa actual nga suffering sa atong Ginoo dito sa cross. Wa man ta kita sa actual nga pagkabanhaw sa atong Ginoo Kristo ug ang lubnganan nga wala nay sulod nga lawas sa atong Ginoo Kristo. Wa man ta kita ato. Pero adunay mga disciples na sila naka-witness ato. Okay? Nakakita sila mismo ato kato nga mga panghitabo. Nga sa unang higayon, okay, dili pa tin-aw sa ilang hunahuna katong mga panghitabo nga kung gani iyong subayon sa Gospels. Sa diha nga atong Ginoo Kristo gilansang sa cross, ang iyang mga disciples except John, the beloved, no? Naihinay-hinay tugbiya niya. Okay? In fact, during His resurrection, ang permero nga nagpamatuod nga nabanhaw si Kristo, babay. Okay? Nagbalita ngadto sa mga disciples nga nabanhaw si Kristo. And in fact, ang uban gani mga disciples wa gani motuo nga nabanhaw siya. Tungod kay that time wala pa maabli lang sa labutan. Hangtod nga ang Ginoo natong Hesukristo sa Luke chapter 24, ana nga higayon sa diyang giablihan sa Ginoo ilang sa labutan. Again, atong balikan ang verse sa Luke chapter 24, diha nila nasabtan. Okay? Kung unsa kining maong kasulatan. Look at Luke chapter 24, verse number 45. Then open he their understanding that they might understand the scriptures. Kaysa diha nga atong Ginoo Kristo nabanhaw siya that time, dili pa tin-aw sila munahuna. Okay? Mao nang giablihan sa Ginoo ilang sa labutan aron masabtan nila ang kasulatan nga ang kasabutan ang kasulatan mahitungod sa balaod ni Moses sa mga propeta ug sa mga salmo nahisulato mahitungod sa iyang suffering, mahitungod kaniya, mahitungod sa iyang pagkabanhaw sa ikatulo ka adlaw, mahitungod sa paghinulsol ug kapasayloan sa mga sala nga iwali diha sa iyang ngalan. Mao na sa verse 7. And that repentance and remission of sins should be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem. See? So adunay gisaksihan ang mga disciples nga mensahe nga mao'y gisugo sa Ginoo ngadto nila nga sila mahimong mga witnesses aning mga butanga. Okay? Now, ang unang lugar na diin ilang pagasaksihan kining maong mensahe about His suffering, about His resurrection the third day, about repentance and remission of sins, una ni nga iwali diha sa Jerusalem. Mao na ko inyong subayon sa Book of Acts chapter 1 verse 8. After na ini nga sugo human nga sila hatagan ani nga sugo, gipapaabot sa sila. Okay? Nga madawat nila ang gahom human nga ang balang espiritu moabot nga na kanila. Look at verse number 8. Now, this is the empowering kay ang indwelling of the Holy Spirit na hitabo to in the book of John. Okay? Kani sa Acts chapter 1, mao ni siyang empowering of the Holy Spirit, Holy Ghost. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both
in Jerusalem, and in all Judea, and in Samaria, unto the uttermost part of the earth. Now, if you notice there in verse number 8, ye shall be witnesses unto me, kamo mahimong mga saksi nga ri kanako, both first in Jerusalem. So kinsay ilang saksihan? Si Kristo. Unsay ilang saksihan mahitungod kang Kristo? Mahitungod siyang suffering, mahitungod mahitungod sa iyang resurrection, mahitungod sa paghinulsol o kapasayloan sa mga sala, diha nga iwali diha sa iyang ngalan. So mao ni ilang gisaksihan. But before sila nahimong mga witnesses mahitungod ining mga butanga, gi-empower usa sila sa Holy Ghost. Okay? Naa sa empowering sa Holy Ghost before sila mahimong witnesses aning mga butanga. Ug una kini nilang gisaksihan sa Jerusalem. So ang first audience nga giwalihan sa mga disciples, gisaksihan nila mahitungod ani nga mensahe ang mga Israelites, ang mga Hudiyo. Okay? Muna mingon sila nga ang mga Hudiyo daw in the book of Acts chapter 2, wa kuno kasabot about the gospel, about Christ's death and resurrection. Unsa wa kasabot? Kung wa sila kasabot, unsa man daytoy gisaksihan sa mga disciples? Unsa man daytoy gisugo ni Kristo ngadto sa mga disciples nga diin sila mahimong mga witnesses aning mga butanga? Dili ba mahitungod sa iyang kamatayon? Dili ba mahitungod siyang suffering? Dili ba mahitungod sa iyang pagkabanhaw? Dili ba mahitungod sa paghinulsol o kapasayloan sa mga sala nga iwali di siya nga? Di ba maotoy gipasaksihan ni Ginoong Kristo ngadto sa mga disciples? So kung wa kasabot ang mga apostles, particular si Apostle Peter, nan ang pangutana, unsa man dito ilang gisaksihan? Sa unsa man ay sila nga nahimong witness? See? So again, kining mga grupo karon nga nang gawas nga nagtudlo nga si Apostle Peter wa to kasabot sa gospel of Christ. Kung wa to siya kasabot, unsa man dito iyang gisaksihan? Unsa man dito iyang nga nahimo siyang witness? Nga si Kristo mismo may nagsugo niya. Nagiablihan ni Kristo Jesus ang ilang mga salabutan aron masabtan nila ang scripture mahitungod sa iyang suffering, mahitungod sa iyang pagkabanhaw, mahitungod sa kapasayloan sa sala nga iwali diha siya nga una kini nilang saksihan diha sa Jerusalem. Sa ato pa wa to sila kasabot sa unsa ilang giwali. So kining mga grupo, na ako lang na i-mention, kining mga grupo karon nga mga hyper dispensationalist nagtudlo nga si Apostle Peter wa kuno kasabot about the gospel of Christ, about his suffering, about his resurrection. More complicated kina kung mauna, no? Kung kanang nga pagtulunan nga moingon si Apostle Peter wa kasabot, using 2 Peter 3 verse 16, things hard to be understood, using that verse out of context na wa na mo haom, wa na mo igo sa unsay gipasabot ninyo. Kay ang things hard to be understood has nothing to do with the gospel of Christ. Kay nakasabot na to sila. In fact, mao to ilang gisaksihan, mao to ilang giwitness about Christ's suffering, about Christ's resurrection the third day, about repentance and remissions of sins. Mao to ilang gisaksihan. Now, if you look at Acts chapter 2, okay, Acts chapter 2, tanawan niyo sa verse number 4. Acts 2 verse 4. Naingon diya sa verse number 4, and they were all filled with the Holy Ghost. So referring to the disciples, kadto silang nakadawat na sa Holy Ghost, na-empower na sa Holy Ghost, napuno sila, and then they began to speak with other tongues. So again, ang other tongues din in verse 4, dili na siya sama karon sa gipractice karon sa mga grupo nga charismatic nga di masabtan ang ilang mga istorya. Ang other tongues there referring to language, pinulungan na, masabtan na, lingwahe na, as the Spirit gave them utterance. Look at verse number 5. Verse 5. And there were dwelling at Jerusalem Jews. Now, take note, verse 5. Jerusalem. Asa una nilang saksihan?
ang mensahe mahitungod sa suffering of Christ, about His resurrection, about repentance and remission of sins? Jerusalem. Mo yung una nilang walihan mahitungod ani. There were dwelling at Jerusalem Jews, devout men out of every nation under heaven. So motong gifilled sila sa Holy Spirit para silang Apostle Peter makasulti sila sa mga pinulungan kung asa ni gikan ni mga Hudiyo kay inyong subayon diha, gikan sila sa nagkalain-lain nga mga nason. So although mga Hudiyo sila, pero gikan sila sa nagkalain-laing mga nason, no? Kay that time manggod ang estado sa mga Hudiyo scattered mo sila, nabugbuwag sila. And then during the feast of Pentecost, nangadto sila sa Jerusalem kay mao man ni ang ilahang naandan, mao man ni yung practice sa mga Hudiyo nga kung adun na kung nay Pentecost moadto sila. And then kung yung basahon diha sa verse, nahibulong ang mga tao, they were all amazed and marveled, saying one to another, behold, are not all these which speak Galileans? Verse 8. And how hear we every man in our own tongue, wherein we were born? See? So again, ang tongues yung dimension diha in chapter 2 referring to language. Dili na kanang blabbering karon sama sa mga charismatic na musultig di masabtang inistoryahan. Di na mao. Pinulungan na si Apostle Peter, while nagwali siya sa iyang pinulungan, ang nadunggan sa mga tao, okay? Ang nadunggan sa mga tao, ang ilang pinulungan. Nahibungan mga tao, dili ba? Mga, kung ano sila, mga Galileans in verse number 7. Behold, are not all these which speak Galileans? And how hear we every man in our own language, in our own tongue, wherein we were born? Now, gisutan niya ang kung asa nagikan ng mga Hudiyo ha. No? Parthians, Medes, Elamites, dwellers in Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus, Asia. So gikan sila sa nakalain-laing lugar, nga miadto sila sa Jerusalem to observe the feast of Pentecost. No? Kita ninyo diha. Look at verse number 7 and 8. 7 and 8. Atong gibasa ganina, after napuno sila sa Holy Ghost, nisulti sila ng pinulungan, and then look at verse number 31. Atong ablihan ng verse 31. Okay. Verse 31. He saying this before speak of the resurrection of Christ. And by the way, ang wali din Acts chapter 2, si Apostle Peter. Okay? Si Apostle Peter, kung yung subayon diha, si Apostle Peter ang nagwali diha sa verse 31, sa chapter 2, I mean. Iyan ang gisulti referring to the resurrection of Christ, that his soul was not left in hell, neither his flesh did see corruption. Look at verse number 32. This Jesus hath God raised up. Ingon si Apostle Peter. Mao ni nga Jesus, nagibanhaw sa Dios, gibuhi sa Dios, gipabangon sa Dios, whereof we all are witnesses. See? Kung sige sisulti ni Apostle Peter, whereof we all are witnesses. Unsa may lang gisaksihan. If you look at the context, Acts chapter 2, ilang gisaksihan may tungod kang Hesus na siyang Kristo na siya nabanhaw gikan sa mga patay. See? Nakita ninyo? So kung wa siya kasabot, and the rest of the apostles, kung wa kasabot about the gospel of Christ, about his suffering, about his resurrection, nganong mao man ilang giwitnessan, gisaksihan ri sa verse chapter 2 sa Book of Acts? See? So makita na itong mga kaigsuunan, lisod man sa gayong musaksi ka sa kabutang nga wa ka kasabot. Lisod sa gayong suguon ka nga imuhang saksihan nga ikaw mismo wa ka kasabot kung unsay angay nimong saksihan, unsay angay nimong pamatud-an. Gisugo sila ni Kristo nga sila mahimong witnesses mahitungod ani mga butanga about his suffering, about his resurrection,
Unya wa day sila kasabot. So kana lang daan kung inyong hununaon, kung inyong timbang-timbangon ba, no? I-analyze ninyo. Mura bag lisod kay no kung wa sila kasabot about the gospel, unya mo saksi sila mahitungod ani, mahitungod about his death, about his suffering and resurrection. See? Now, not just Acts chapter 2. Look at Acts chapter 3. Okay? Ato ning gisubay ang book of Acts, no? Acts chapter 3 starting verse 12. Nawa ninyo. Acts 3 verse 12. And when Peter saw it, he answered unto the people, Ye men of Israel, why marvel ye at this? Kay kung inyong basahan ang context, Acts chapter 3, adunay bakol nga tao diha nga naa sa gate, no? Nangaylimos. And then inihigayon na kung inyong basahan ang whole chapter, naayo siya. Natingama katawhan nga nakakita ani. O mingon si Apostle Peter ngadto kanila, mga tao katawan sa Israel, why marvel ye at this? Or why look ye so earnestly on us? As though by our own power or holiness we had made this man to walk. So natingawag may mga tao sa Israel nga maong tao nga bakol, naayo siya. Look at verse 13. He said, The God of Abraham and of Isaac and of Jacob, the God of our fathers, hath glorified his Son, Jesus, whom ye delivered up and denied him in the presence of Pilate, when he was determined to let him go. Look at verse 14. But ye denied the Holy One and the Just, and desired a murderer to be granted unto you. Verse 15. And killed the Prince of Life, whom God hath raised from the dead, whereof, what's gingon niya? Whereof we are witnesses. See? Whereof we are witnesses. Unsa may lang gisaksihan? Nagsaksi sila may tungod kang Kristo. Nagsaksi sila may tungod sa kamatayon niya nga siya ang mga Israelites, they killed the Prince of Life. Nga din ang Dios nagbanhaw kanya gikan sa mga patay. Ug kami saksi niini. Matod pa ni Apostle Peter diha. Now, look at verse number 16. And his name, through faith in his name, hath made this man strong, whom ye see and know. Yea, the faith which is by him hath given him this perfect soundness in the presence of you all. Verse 17. And now, brethren, I wot that through ignorance ye did it, as did also your rulers. Verse 18. But those things which God before had showed by the mouth of all his prophets, see, that Christ should suffer, he hath so fulfilled. Kita ninyo? Unsa ilang gisaksihan? Nagsaksi sila mahitungod sa iyang pagkabanhaw. Nagsaksi sila mahitungod siyang kamatayon. So, klaro kaayo mga kaigsuunan nga ang gisaksihan sa mga disciples, particular Apostle Peter, nagsaksi siya mahitungod sa suffering of Christ, mahitungod siyang kamatayon, mahitungod sa iyang pagkabanhaw, mahitungod sa kapasayloan sa mga sala nga iwali diha sa iyang ngalan. So ang pag-ingon nga again wa siya kasabot, murabag lisura sa danang gisugo ka nya wa ka kasabot, no? Lisura sa danang gisugo ka mahimo kang saksi mahitungod ining mga butanga unya wa ka kay bawag unsay gisaksihan, wa kay kalainan aning mga saksi ron sa tong panahon. No? Nga nagpailang nga sila mga saksi. Unya sila mismo nga nag-ingon nga saksi, wa sila kita sa ilang gisaksihan. Lisod kaya kita karon atong gipamatud-an ang gospel of Christ about his death, burial and resurrection, dili tungod kay kita ta. Dili mituo ta sa unsay gipamatuod sa mga disciples na first hand nakakita sa iyahang kamatayon o pagkabanhaw. Okay? Sila kita man to. Kita wa man ta kita. Pero mituo ta sa ilahang pagpamatuod sa ilang mga sulat. No? Mituo ta silang pagpamatuod. Mo na ang forefathers sa Christianity, ang mga disciples, mga apostles. Mo na ang forefathers sa Christianity.
Dili ka na silang kinsa nagituuhan sa mga mga reform karon nga mga grupo nga si Augustus o kinsa pa na sila. Dili na mo yung mga forefathers sa Christianity. Ang forefathers sa Christianity ang mga apostles. Sila ang forefathers sa Christianity. Sila to mismo nakakita gid mismo sa suffering ni Kristo sa iyang pagabanhaw. Ilang gi-record, ilang gisulat to. Katong nahitabo kay sila saksi sila. Dili lang kay ilang gisulat. Gipamatud-an to nila through their preaching, pinaagi sa ilang pagwali, sa ilang pagsangyaw, ug ang ilang pagpamatuod mahitungod sa suffering of Christ about His resurrection, nagsugod to sa Jerusalem. Dito nila gisugod ang preaching about His suffering, about His resurrection, about repentance and remissions of sins nga iwali di siya nga. So makita na to mga kaigsunan, pila kahigayon ni nagibalik-balik yun in the book of Acts. Acts chapter 2, Acts chapter 3, Acts chapter 10. Again, si Apostle Peter na sa diha, dito siya sa panimalay ni Cornelius. Kung familiar mo ng istoryaha, no? Sa Acts chapter 10, si Cornelius ani higayuna usa ka ruler, no, usa ka bantugan nga tao, usa ka inilang nga tao, Gentile, and then makita na to diha nga debutante siya, devout man. And then ang context, basahon niyo Acts chapter 10, mao sa higayuna nga sa vision nakakita si Apostle Peter nga dunay mga mahugang mananap nga natuntun gikan dito sa langit. Siya di kumukaon na kay sukad-sukad wa pa kumukaon na, wa niya masabti nga kadto di ay nagrepresento sa mga Gentiles. Nga ang mga Gentiles, no, ang gospel message, okay, ma-extend na o moabot na ngadto sa mga Gentiles ang mensahe about the gospel, about the suffering of Christ, about His resurrection, maabot na ngadto sa mga Gentiles kini nga mensahe. Kay nganong hisitan si Apostle Peter? Kay ang sugoon na adto man sa Jerusalem iwali. So ano higayon na Acts chapter 10, sa dihang mabasa niya ang whole context na miadto siya sa panimalay ni Cornelius, hisitan pa siya. Right? Mo na nahitabo. Now look at verse number 34. Then Peter opened his mouth and said, "Of a truth, I perceive that God is no respecter of persons." Verse number 35. But in every nation, he that feareth him and worketh righteousness is accepted with him. Verse 36. The word which God sent unto the children of Israel, preaching peace by Jesus Christ. He is Lord of all. Verse 37. That word I say, ye know, which was published throughout all Judea and began from Galilee after the baptism which John preached. Verse 38. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. So gisubay ni Apostle Peter ang earthly ministry of Jesus Christ. Now look at verse 39. And we are witnesses of all things which he did both in the land of the Jews and in Jerusalem, whom they what? Slew and hung on a tree. Verse 40. Him God raised up the third day and showed him openly. See? Unsa ilang gisaksihan? Unsa gisaksihan ni Apostle Peter? About his death, about his resurrection. See? Mahitungod siyang kamatayon o mahitungod sa iyang pagabanhaw. So makita na itong mga kaigsuonan na ang una nga gisugo nga mahimong mga witnesses about Christ's suffering, about His death, about His resurrection, about remission, repentance and remissions of sin, nga iwali diya siya nga ang mga disciples. Why labot si Judas Iscariot? Kay Judas Iscariot that time, naghikog naman. Wala na. Ang mga 11 disciples, sila'y unang gisugo nga mahimong witnesses mahitungod ni ining maong mensahe. Dili sa Apostle Peter, dili sa Apostle Paul. So ang pag-ingon nga kining nga sugo preaching about the gospel of Christ, about his death, burial, resurrection,
gi-reveal lang ni ngadto kang Paul. Si Paul ray gisugo ani kay si Apostle Peter and the rest of the disciples. Wa kasabot mahitungod sa iyahang wa kasabot mahitungod sa gospel. What? Kung wa sila kasabot, nganong gisugo man to silang mahimo silang witnesses? Ha? See? So, makita na itong mga kaigsunan nga adunay gisaksihan ang mga disciples. Ang mensahe nga ilang gisaksihan about Christ's suffering, about His death, about remission of sins nga iwali diha sa iyang ngalan. So aduna nay kapasayloan sa mga sala. Kaya aduna nay persona nga nag-antos dito sa cross ug wa lang siya nagpabilin nga patay, siya nabanhaw sa ikatulo ka adlaw, naghatag og buhing paglaom sa matag usa nga nagsalig diha kaniya. Mao na kung familiar mo sa istorya sa Acts chapter 26, no? Nga si Apostle Paul miatubang siya kang kang King Agrippa. Kay ning higayuna makita nato nga siya pagahukman man tungod sa sala lang nga pagwali sa maayong balita, no? Now look at verse 19. Whereupon, O King Agrippa, I was not disobedient unto the heavenly vision. Verse 20. But showed first unto them of Damascus and of Jerusalem and throughout all the coast of Judea, and then to the Gentiles, that they should repent and turn to God. Unsay preaching ni Apostle Paul? According to verse 20, unsay iyang gipamatuod diha atubangan ni Haring Agrippa? Ingon siya, and showed first unto them of Damascus at Jerusalem, and throughout all the coast of Judea, and then to the Gentiles. Una, Damascus, Jerusalem, coast of Judea, and then goes to the Gentiles. That they should what? What? Repent. So again, kanang preaching about repentance ba? Gitangtang na sa ubang mga preacheron sa tong time nga, kana kunong repentance, sayop kuno na mag-preach ka about repentance. What? Sayop about repentance. Look at Apostle Paul here in verse 20. Na ang preaching ni Apostle Paul is about, he said, that they should repent and turn to God. So repentance, turning to God. Mo ng repentance, you turn to God and do work meet for repentance. Verse 21. For these causes the Jews caught me in the temple. So tungod aning kaning nga mahinungdan nga nagwali siya about repentance, turning to God. And then tungod din hinungdan gidakop siya di sa templo ug buot siyang patyon and went about to kill me. Verse 22, having therefore obtained help of God, I can continue this day, witnessing both to small and great. So small, mga ordinary people, great, referring to the rulers, and also to King Agrippa, saying none of these things than those which the prophets and Moses did say should come. See, di-quote niya si Moses. The prophets and Moses did say should come. Unsa maning mga butanga? Look at verse 23. That Christ should what? Should suffer, and that he should be the first that should rise from the dead, and should show light unto the people and unto the Gentiles. See? Nakita niyo ang parihang message ng giwali ni Apostle Peter ug ni Apostle Paul about Christ's suffering, about his resurrection, giving light to the people and to the Gentiles. Tanawa sa verse 24. Okay. So si Festus nawa iyang kabugnaw nasuko si Festus and as he does speak of himself, Festus said unto with a loud voice, Paul, thou art beside thyself, much learning doth make thee mad. Giingnan niya si Apostle Paul. Much learning doth make thee mad. Verse 25. And he said, I am not mad, most noble Festus, but speak forth the words of truth. So what is the words of truth? The words of truth about Christ's suffering, about his resurrection. Those are the words of truth. He said, but I speak the words of truth and soberness. Verse 26. For the king knoweth of these things, before whom also I speak freely. For I am persuaded that none of these things are hidden from him. Now look at this. For this thing was not done in a corner. See? Kining mga butang nga wa ni mahitabo lang dias kilid-kilid. No? Nga
gisaw lang ning mga balita nga murag marites ba, dili ingon ana. Ingon si Apostle Paul, verse 36, this thing was not done in a corner. Dili ini kanang tinuho kanang gitudlo sa mga katigwangan nga tradisyon nga gipasa-pasa, dili na mao. Naay nagpamatuod ani. Okay? Dili ni kining mga butanga dili ni tinago. Okay? Ingon si Apostle Paul, for I am persuaded that none of these things are hidden from him. For this thing was not done in a corner. Dayag ni, nadungog ni. Ngano man? Naanay nagpamatuod una. Okay? Ang ubang mga disciples, nga nag-una pang Apostle Paul, nagpamatuod na to sila mahitungod sa suffering of Christ, mahitungod sa iyang pagkabanhaw. Mo nang si Apostle Paul, confident siya nga si King Agrippa, nahibaw na mahitungod ining mga butanga, mahitungod ani nga mensahe about Christ's suffering and His resurrection. Nga, ningon si Apostle Paul, nga ako persuaded ko nga kining mga butanga are not hidden from Him. Kay kining mga butanga wala mahitabo dias kilid-kilid. For this thing was not done in a corner. So makita ninyo kung unsa kasulid kining mga mensahe. Kining mensahe about the gospel of Christ. Mo na si Apostle Paul mayon siya, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Nganong wa ni gikauwaw? Nganong wa ni gikauwaw ang mensahe? Kay kini gipamatud-an, gisaksihan, lig-on ang nagpamatuod ani kay sila mismo nakakita gid mismo sa atong Ginoo. Okay? Katong mga disciples, Apostle Peter and the rest of the disciples, they are witnesses. Kita sila mismo sa atong Ginoo. Now, kay ba mo unsa? Yesterday, adun ako'y natan-aw nga documentary about Islam, no? Nga kining Quran karon ba? Quran kaning sa holy book sa Islam. Dili na kuno na maoy original Quran that time nga nagi-publish first publication na usab na. So adunay 26 copies, 26 translation, different translation sa Quran karon. Kay mao man ay claim sa mga Muslim nga ang Quran kuno usar gyud kuno nga translation. So unlike kuno sa Bible nga daghan kay tanan makalibog, usar gyud kuno nga translation matud pa nila. Pero that's not true. Di na tinuod. Kay ang Quran, no? Daghan kaayong mga mga sayop nga mga historical nga record nga dili gyud mohaom sa dating sa mahitungod sa mga tawo nga gi-mention and even sa kaning pag-publish ana. So unlike sa atong Holy Bible na mohaom gyud, no? Kung moingon tag mahitungod kang Jesus Christ, naabay nakakita niya? Yes, nakakita niya mga disciples. Naabay nakakita mahitungod siyang kamatayon? Yes, nakakita iyang mga disciples. Nakakita ba, naabay nakakita mahitungod siyang resurrection? Yes, nakakita siyang resurrection. Adunay mga daghang saksi mahitungod kang Kristo, mahitungod sa tinuod nga nahitabo, mahitungod kang Kristo Jesus, mahitungod sa iyang pagkabanhaw. So kining mensahe mahitungod sa gospel of Christ, wala lang ni mahitabo dias kilid-kilid nga kanang istoryas mga marites, istoryas mga tao nga pasapasang istorya, dili. Naagoy mga lig-on nga saksi mahitungod niining mga butanga. So akong point tonight, no? Kanato nga mga Christians, kanato nga nagsalig kang Kristo Jesus, confidenta nga kining atong gituuhan dili ni bakak, dili ni sayop. Why? Tungod kay naay daghang nagpamatuod mahitungod niini. Nagpamatuod ang mga disciples, sila mismo nakakita first hand
mahitungod sa suffering ni Kristo, mahitungod siyang pagabanhaw, naka-witness sila. And in fact, gisugo sila nga sila mahimong mga witnesses nining mga butanga. So ang ilang gisaksihan, dili si Jehovah, ang ilang gisaksihan, mahitungod sa kamatayon, pagkabanhaw ni Kristo, nga pinaagi siya ngalan, aduna tay kapasayloan sa atong mga sala. Ug mausa na atong giwali ron. Okay? Mao ni atong gipamatuod karon sa mga tao. Mao ni atong giwali, mao nang atong gisangyaw, giherald na to ang gospel of Christ. Karon sa atong panahon, ngano man kay naa nay mga nagsaksi ana kaniadto nga kana ang mao mensahe tinuod na dili na bakak, wala na mahitabo lang diha sa kilid-kilid. Okay? Nga bisan ang mga hari and even King Agrippa in Acts 26 kay bawo siya nga nay nahitabuan. Mao nang kay bawo mo unsa kung aduna may pinaka lig-on nga relihiyon sa tibuok kalibutan, walay lain ang Christianity, ang Kristyanismo. Okay? Kay ang ato lang pangulo, ang ato lang head, mo'y nabanhaw gikan sa mga patay. Siya ra ang naghatag og tiunay nga paglaom sa tanang mga tao dinis kalibutan. The only religion nga makahatag og tinuod nga hope sa humanity, walay lain ang Christianity. Christianity ra gyud. Kaning ubang mga religion, Hinduism, unsa pa nang religion, Islam, unsa pa nang grupo karon, Shinto, di na sila makahatag og tinuod nga paglaom sa tawo. The only religion nga makahatag og hope, real hope, tinuod nga hope sa matag usa ka tawo, ang Kristyanismo lang. Mao nang I thank God, salamat ko sa Ginoo nga nakailah ko kang Kristo. Okay? Nga misalig ko niya. Mao na ingon si Apostle Paul sa 1 Corinthians 15 verse 15, he said, "Yea, and we are found false witnesses of God, because we have testified of God that God raised up Christ whom he raised not up, if so be that the dead rise not." O sige, gisulti niya kung si Kristo wala mabanhaw, no? Kung wala mabanhaw si Kristo, then makaplagan tang mga mini nga saksi sa Dios. Kay atong gipamatud-an nga ang Dios nagbanhaw kaniya nga wa day siya banhawa sa Dios. Okay? Mo na ingon si Paul sa verse 16. If the dead rise not, then is not Christ raised. And if Christ be not raised, your faith is vain. Yet ye are yet in your sins. Kung wa mabanhaw si Kristo, inyong pagtuo walay kapuslanan. Naa mo nagpabilin diha sa inyong mga sala. Verse 18. Then they also which are fallen asleep in Christ are perished. Puting luoy no? Katong nangamatay diha kang Kristo, mga laglag sila kung si Kristo wala mabanhaw gikan sa mga patay. Verse 19. If in this life only we have hope in Christ, kung wa siya mabanhaw, kung kining mong kinabuhi ang atong paglaom lang diha kang Kristo, kung wa siya mabanhaw, we are of all men most miserable. Kita'y pinaka-miserable nga tawo. Kung si Kristo mo'y ato lang, mo'y bugtong paglaom na to, our only hope, if in this life only we have hope in Christ, and if Christ raised not, we are of all men most miserable. But look at this, verse 20. But now is Christ risen from the dead. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that sleep. See? Salamat sa Dios na nabanhaw siya, ug tungod kay nabanhaw siya, aduna tay paglaom, aduna tay hope. Okay? Mo na ingon ang Bible, for as in Adam all die, even so in Christ shall all be made what? Be made alive. See? Diha kang Kristo ang tanan na ang nabuhi. So makita na to kung unsa ka mahinungdanon sa usa ka tawo
nining kagabion nga si Kristo Jesus lang ang iyang gituuhan o gisaligad nga iyang manluluwas. Kay kung dili si Kristo mao iyang gisaligan nga manluluwas, walay paglaom kadang maong tao. Walay paglaom. Mo nang kung aduna may pinakabulahang mga tao ining kalibutana, kitang mga Kristohanon. Ngano? Kay atong gisaligan buhi. Ang atong gisaligan wala magpabilin sa patay. Ang atong gisaligan usa ka Dios nga naghatag kanatong paglaom. Naabay nagsaksi nini, naabay mga witnesses ani, naay daghan. Okay? Naay daghang nagpamatuod, adunay daghang saksi mahitungod aning mga butanga. Wa ni mahitabo dias kilid-kilid lang. Dili ni sugilanos mga marites. Okay? Kining mensahe mahitungod sa gospel, dili ni sugilanos mga istorya-istorya lang sa mga tao. Adunay nagpamatuod, adunay mga witnesses niining mga butanga, niining mga kining nga mga panghitabo. Mo nang kanato nga mga Kristohanon, no? Kita ang mga tao niining kalibutan na kita ang mga tao nga ingon ta mga tao nga dunay paglaom, no? Kay ang atong gisaligan, gituuhan nga manluluwas takong buhi. Dako nga buhi. Siya lang ang nagtanyag og paglaom sa mga katawhan ining kalibutan. Manang ako nagtuo ko nga usa ka Kristohanon kung nakasabot lang gina siya. No? Ang tao nga tinuod yun misalig ni Kristo, di gyud na mo dibutog lain. Di gyud na siya mohatag sa debosyon sa lain. Okay? Kung naay mo ingon nga Christian man na siya kaniadto niya karon nag-Muslim na siya, di gid ko mo tuong Christian na. Okay? Kaya ang tinuod nga Kristohanon, dili gid na siya mo diboto og lain. Kung nakasabot lang gyud ka, di gid ka mo diboto og lain eh. Di gid ka mo salig sa lain, di gid ka mo dangop sa lain. Ang tinuod nga Kristohanon, si Kristo ginay dibotohon. Your only devotion is Christ. Siya lang, wala gilain. Mo nang sa matag usa ka kanato karong kagabion. Again, kung na may pinaka-bless nga tao sa kalibutan karon kita na. Ngano man, kay ang atong gituuhan dili ni istorya lang des kilid-kilid. No? Dili ni inimbento nga istorya sama sa ubang mga religion ron nga ang ilahang questionable kayo ang ilahang sinugdanan, ang ilang kasaysayan sa ilang pundok. Example lang gud kining Mormons nga si Joseph Smith kuno na ako ni anghel nga nagpakita niya si Angel Moroni mao ni niya siya ra say nagpamatuod nga mao nay encounter niya. Unya ang Islam mausad nagimbento sa sila og ilahang kaugalingong fabricated history nila nga ilahang isud ng ilahang religion, no? Daghan king pundo karon makita na to nga naghimo sila ilang kaugalingong istorya sa ilang pundo nga ilang gipamatud-an nga sila kuno tinuod. Now listen, kung si Kristo Jesus ang imong gidibuto, ang tinuod nga Kristyanismo, si Kristo Jesus lang ang gidibuto. Ang tinuod nga Kristyanismo, si Kristo lang ang gituuhan nga manluluwas, Dios o Ginoo. Wala na lain pa. Mo nang again, kung usa ka tawo nga ni-claim nga Christian unya mubalhin og laing mo diboto og lain, magdaduha gyud ko ana kung tinuod ba gyud ang Christian ang tawhana. Kay tinuod nga Kristohanon, di gyud na mo diboto og lain. Diha ra gyud na siya kang Kristo. So tonight, salamat ko sa matag usa nga nihatag sa inyong kahigayonan karon ning gabion nga nakig-uban sa ato ang online Bible study. I hope nga doon natin nakutlong pagtulunan tonight. Magampo ta sa ato ang closing prayer. Amahan, nagpasalamat mi kanimo Dios, pasalamat mi sa
imong mga pulo nga among nasaw-an tonight ug salamat ko sa matag usa nga nag-tune in karon uban kanamo o Dios. Sa matag usa nga nag-share, nag-comment, nagsunod karon, pasalamat ko sa matag usa kanila o Ginoo nga gidala nimo dinhi sa moang online Bible study. Kami nagkat-on sa imong mga pulong ug kami malipayon o Dios. Bulahan mi. Salamat mi sa dakong panalangin nga mong naangkon na ilhan namong tinuod nga manuluwas. Masaligan Dios siya lang ang among gidibuto sa among kasing-kasing. Ang kinabuhi. Salamat sa kaluwasan Ginoo. Kinamgyampo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Alright, so before ta mo tapos karon, ako sang pasalamatan ng matag usa no nga nag-tune in uban kanato, Brother Tuto din. Again, salamat brad sa imong pag-tune in. Ati Pearly, thank you so much sa imong pag-tune in karon. Pastor Alan, sorry. Pastor Alan, maayong gabi, Sister Alia, salamat sa pag-tag sa mga followers nato dinhi sa ato ang Facebook page, no? Si Brother Angelo Cordelia, good evening, Brad. Musta? Musta, Brother Angelo? Si Ma'am Niz Orilac, good evening, Ma'am. Salamat sa imong pag-tune in, Ma'am. Kanunay may nag-pray para nimo, Ma'am, sa imong health. And then Brother Mike Constantino and family, Sister Yin Yin, good evening. Brother Miko and Sister Shelo, good evening yung tanan diha sa Silay. Okay, Silay. Negros, good evening ninyong tanan. Salamat sa inyong pag-tune in karong gabi. Okay, so sa tanan natong mga kaigsuuna no nga wala nato makita karon sa comment. Salamat ninyong tanan sa inyong pag-uban sa ato ang online Bible study karon. Nauko na tay mga daghang nakatunan karon karong gabi sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Naot ko nahimo kining panalangin sa matag usa kaninyo og nahimo ang blessing sa matag usa. Salamat ang ato ang gibuto buhi. Ang atong gidiboto Dios makahatag gayud kinatong kaluwasan. So again, sa sunod nga higayon, God willing, magkuyog yapon ta dinhi sa ato ang programa sa ang Facebook page nato sa The Word of Truth. Wala tay laing gisangyaw, wala tay laing giwali, kundi si Kristo. Gisaksihan is mga apostles, ato ning gipamatud-an karon, giwali nato karon nga diha lang kang Kristo Jesus makaangkon tag kaluwasan o kapasayloan sa atong mga sala. Maayong gabi natong tanan og sa atong pagtapos, maminaw ta again sa special number sa mga bata. It's so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise,
Magaduol ako magpaubos, musimba ug magahalan. Tinguha ko ang paghimaya kanimo, ibayaw ang imong pangalan, kay ikaw ang tinubdan sa tinuod nga kinabuhi. Pagayok buwan ka hangtod sa kahangturan. O Jesus, O Jesus, ang gugma mong walay paglubad, gugma nga dili gayud mausab. O Jesus, O Jesus, ikaw akong pasalamatan, ikaw akong pasidunggan. Magaduol ako ug magpaubos, musimba ug magahalan. Tinguha ko ang paghimaya kanimo, ibayaw ang imong pangalan, kay ikaw ang tinubdan sa tinuod nga kinabuhi. Pagayok buwan ka hangtod sa kahangturan. O Jesus, O Jesus, ang gugma mong walay paglubad, gugma nga dili gayud mausab. O Jesus, O Jesus, ikaw akong pasalamatan, ikaw akong pasidunggan. O Jesus, O Jesus, ang gugma mong walay paglubad, gugma nga dili gayud mausab. O Jesus, O Jesus, ikaw akong pasalamatan, ikaw akong pasidunggan.